Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa boundary ng Makati at Taguig para magbigay ng latest update sa ginagawang bagong building ng Senado. Hindi pa rin tapos yung ginagawang perimeter wall sa gilid ng creek kung saan nakatayo ang new Senate building. Ongoing pa rin ang construction dito sa bagong headquarters ng Senado, pero makikita naman natin na malapit na talaga itong matapos. Apat na building ang itinayo dito na interconnected sa gitna na may elevated na floors. Ang bawat building ay may 11 na palapag. May mga itinatayo din na mga structures dito sa gilid ng Senate building. Siguro naman napansin nyo dito sa video na nakaharang ito mga linya ng kuryente sa labas ng bagong building ng Senado. Dapat siguro ayusin din ito para naman hindi matakpan ang napakagandang disenyo ng Senate building. Nasa 8.9 billion pesos ang budget para sa pagpapatayo ng bagong gusali ng Senado. Ang disenyong ginawa ng AECOM ang napili para sa bagong Senate building. Ito ay dinisenyo na moderno, environment friendly, disaster resilient na gusali. Ayon pa sa huling update na nakalap natin ilang buwan ang nakaraan, baka sa susunod na taon sa July 2024, nakaschedule na ang soft opening. At baka dito na rin sa bagong opisina magbukas ang sesyon ng Senado.
Pero ang deadline talaga sa proyektong ito ay sa last quarter pa ng 2024. So meron pang isang taon ang contractor na tapusin ang proyektong ito. May mga bagong kalsada na rin na itinayo sa paligid ng Senate Building. .8 hectares ang lawak ng property na binili ng Senado dito sa Philippine Navy Village sa Taguig. Dito na mag-oopisina ang ating mga senador, pati ng kanilang mga staff kapag natapos na ang new Senate Building. Pero mas malawak pa yung space na nakalaan na kaya pang i-accommodate ang 65 na mga senators just in case na mag-shift tayo sa ibang uri ng gobyerno katulad ng parliamentary o di kaya federalism. Nasa gitna naman ng mga buildings ang session hall at sa taas naman ito ang Sky Garden. May parking area din dito na kayang i-accommodate ang 1,200 na mga sasakyan. So ayan guys, ito na ngayon ang latest na progress. Ilagyan na ng mga glass window o glass panels ang 4 na tower dito sa new Senate Building. Magkakaroon pa pala ng helipad dyan sa taas. Iba't ibang mga amenities din ang makikita dito kapag nagbukas na ang bagong Senate Building, tulad ng Dignitaries Lounge, Senators Lounge, Ceremonial Hall at Session Hall. Iba't ibang mga amenities naman para sa mga staff na magtatrabaho dito. Magkakaroon sila ng library and archives, committee room, staff canteen, may clinic din at gym. Welcome din na bumisita dito ang publiko at magkakaroon ng access sa public floors. May public assistance office din, food court, auditorium at museum. Magkakaroon din ng access ang publiko sa isang viewing gallery na overlooking sa session hall. Isa pang proyekto na inaabangan natin na itatayo dito malapit sa bagong Senate Building, ang Metro Manila Subway Senate Station. Pero sa ngayon to be determined pa kung saan ang exact location ng subway station na itatayo dito. Abangan pa natin yan sa mga susunod na update.
Kung titingnan natin ang design na ginawa ng AECOM, isang American engineering at architecture company, parang ang laki ng building na itatayo. Pero dito sa actual, parang hindi ganun kalakihan ang itinatayong bagong building ng Senado. So ayan guys, kitang-kita naman natin, almost finished na ang bagong Senate building. May bagong proposal naman doon sa Kongreso na magtayo din sila ng panibagong building at gusto nila doon naman sa may BGC itatayo ang bagong House of Representatives para daw mas malapit dito sa new Senate building. Pero sa ngayon hindi pa naman approved ang plano na yon. Abangan natin kung matutuloy nga ba ang paglipat din ng Kongreso sa BGC. Dito sa unahan, meron pang malawak na area. Dito siguro itatayo yung subway station, malapit sa Senate building. Siguro naman kapag natapos na ang bagong Senate building, lilinisin naman nila yung area na to. Lalong-lalo na at marami mga importanteng mga tao na bumibisita sa Senate, katulad ng mga ambasador, mga presidente at iba pa mga dignitaries at mga royalties. Ang Hillmarks Construction nga pala ang napili na contractor ang gumagawa ngayon dito sa bagong building ng Senado. Kung maalala nyo, ilang taon na nakaraan, naging controversial ang contractor na yan dahil nga sa pagkadawit sa overpriced di umano ng Makati City Hall building. Kaya naman napili ang contractor na yan dahil sila yung lowest bidder sa ginawang bidding process at makakatipid di umano ang Senado ng 500 million, kaya sila ang kinuha na contractor na gumawa sa new Senate building project. Mula dito sa may footbridge sa may gate 3, kitang-kita natin ang bagong Senate building. Malapit lang ito sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig. Anong masasabi nyo sa bagong building ng Senado? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.